Ngayong araw, 8 ng Agosto, ating ginugunita ang kapistahan ng aming mahal na amang si Santo Domingo de Guzman. Pamilyar ba kayo sa kanya? Kung hindi, huwag kayong mag-alala. Para sa aming mga Dominiko, hindi na ito bago. Marahil ay mas pamilyar kayo kay San Vicente Ferrer, San Martin de Porres, Santa Rosa de Lima, Santa Catalina de Siena, o hindi kaya si Santo Tomas de Aquino. Ilan lamang iyan sa mga santo na kabilang sa Order of Preachers. Masasabi natin, di hamak naman na mas tanyag talaga sila sa mismong pundador ng nasabing orden, ang aming amang si Santo Domingo de Guzman. Pwede nating sabihin na si Santo Domingo, bagamat malaki ang ambag sa buhay ng simbahan, ay hindi ganoong katanyag. Ito ang isang katangian niya bilang santo at may mahalagang sinasabi ito sa karisma ng kanyang orden. Kayo ay asin ng sanlibutan. Kayo ay ilaw. Ito ang sinabi ni Jesus ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5. Dito sa Ebanghelyo na ito, hinahango ng mga Dominiko ang pinagninilayan nila at ipinahayag sa misa sa kapistahan ng kanilang pundador. Alam natin na ang pangunahing gamit ng asin ay inihahalo sa pagkain para magkalasa, alang-alang sa pagkain kaya may asin. Kapag naihalo na ang asin, ang pagiging asin nito ay dapat maglaho at ang mapansin ay ang pagkain. Ang dapat mangyari ay lumitaw ang lasa at nilamnam ng inasnan. Gayon din ang ilaw. Nandiyan ang ilaw upang makita ang iniilawan at lumitaw ang tunay na kulay at ganda ng anumang bagay na sinisinaga ng ilaw, alang-alang sa iniilawan ang saysay ng ilaw. Ito ang mahalagang katangian na bumabalot sa pagpapahayag ng mabuting balita, ang natatanging misyon ng Order of Preachers o Dominicans. Ito ang mahalagang katangian na bumabalot sa nagpapahayag ng mabuting balita, ang bawat kasapi ng Order of Preachers. Ang mamamahayag ng mabuting balita, pinakikinggan at pinagnidilayan ang salita ng Diyos, hindi para sa sarili lamang, ngunit una at higit sa lahat para sa kapwa-tao. Alam ng ating Panginoong Hesus ang panganib ng ganitong bokasyon. Nandiyan palagi ang posibilidad na ikaw ay usigin at dahil diyan, pwede ikaw ay tumiklop sa takot at magtago na lamang at walang gawin. Kapag ito ang nangyari, para ka na ring asin na nadumihan at hindi na mapapakinabangan, o ilaw na ikinubli lang at walang silbi. Ngunit mayroon pa ring isang panganib para sa isang preacher. Ang masilaw siya sa kanyang galing at tanyag sa pangangaral at sarili lamang ang makita at makalimutan ang bukal at pinanggagalingan ng kanyang ipinapahayag. Kaya isang mariing paalala sa huling bersikulo ng ating ebanghelyo ngayon na ang ilaw mo ay para sa iba at ang mabuti mong gawa ay makita ng iba.
para luwalhatiin ang Ama sa langit. Wala nang iba pa. Maligayang kapistahan ni Santo Domingo de Guzman.